ang pagsoli ng PhilHealth ng 90 billion sa National Treasury ay isang indikasyon na sila ay gumagawa ng maayos at malinis na trabaho. On the other hand, if you look deeper, it will appear na ang PhilHealth ay incompetent, tamad, at hindi nag-iisip. As early as May this year, nagsoli na ang PhilHealth ng 20 billion. Bakit nahulaan niyo na ba kung sino-sino magkakasakit? Alam niyo na ba kung sino-sino at alam niyo na magkano ang gagastos sa inyo sa mga nagkakasakit? Alam niyo ba na baka magkakaroon ng emergency health problem? May gana kayong magsoli ng pera samantalang noong January this year, kayo nagpa-implement ng increase. Sana, instead nagpa-implement kayo ng increase, nag-request na lang kayo sa executive sa Malacanang na isuspend na lamang muna yung increase dahil sobra-sobra, ang dami niyong pera. Sana palawakin niyo na lang yung mga health benefit coverage. Nandiyan yung sa mga maintenance medicine, nandiyan din yung sa dental, na marami ako nakakusap na mga dentist na sinasabing mahina ang ating dental services. Mahina yung pagtulong ng gobyerno sa mga mahirap ng kababayan para mapangalagaan ang kanilang kalusugan sa ngipin. Isa pang nakikita kong problema sa PhilHealth ay yung pagiging incompetent nila sa collection. Every single day sa programa ko sa Wanted sa radyo, pila-pila yung mga employees na kinakaltasan sila ng kanilang mga employer para contribution sa PhilHealth, and yet, hindi nare-remit ng PhilHealth yung kanilang mga contribution. Wala bang maayos na sistema ang PhilHealth to go after these employers? Meron na bang mga nakasuhan ng mga employers na hindi nagre-remit sa PhilHealth? And I want to see those records kung meron man. Marami tayong mga kababayan na naghihingalo. Nabanggit ng mga kasamahan ko, yung iba namamatay dahil kulang sa medisina, sa maintenance lalo na. Yung mga nagkakasakit sa lungs, kasakit sa puso. I know for a fact, a portion of the sin tax mula sa alak, sigarilyo, na pupunta sa PhilHealth. O, bakit hindi na natin gastusin yan? Doon sa mga nagkakaroon ng mga lung cancer, nagkakaroon ng heart problems. Nagagastos ba yun? Tapos may gana pa kayo magsoli. Wala kayong plano para sa dental care. Kulang. Although meron kayong tinatawag na oral surgery, pero doon sa preventive care, sa dental care, wala kayo. Dapat meron din kayong programa para libre pustiso para sa mga senior citizen. Marami mga senior citizen, parang 8 out of 10 pagpupunta sa programa ko, mga bungal na dapat hindi yon. Dapat magbibigay ka ng libre pustiso. Meron doon sa mga minimum wage earner na hindi kayo magpapustiso dahil maliit yung kanilang sweldo. And also, mind you, sir, yung taong bungal o walang ngipin, nadi-discriminate yan. Mahirapan sila maghanap ng trabaho, especially kung sila ay magtatrabaho bilang clerk, customer service, front desk. Sino tatanggap sila na bungal sila? And then tinatanong ko sa kanila, ba't hindi kayo magpa-cover sa PhilHealth? Hindi po cover ng PhilHealth, sir. Kulang kayo sa information dissemination. Dahil ito, universal healthcare, dapat lahat ng Pilipino may trabaho wala, nagkukontribute o hindi, ay dapat covered ng PhilHealth. You lack in that department. Sana, sir, ipaalam nyo sa lahat ng Pilipino na all you need to do is register and you'll be a member of PhilHealth at nagkasakit ka kahit wala kang trabaho, wala kang contribution, covered ka ng PhilHealth. Di ba, sir? On the question on the dental package, actually si Yusek Chong ng DOH, in-approach rin ako. President Ledesma, if I may lang po, nabanggit ko kanina sa opening statement ko, totoo ba yung 440 lang po yung counterpart ninyo sa dito sa or Yusek Molly, pwede nyo bang banggitin kung nabanggit ko kanina 440 lang? Good afternoon, Mr. Chair. I was consulted by the dental division of the DPCB of the DOH, and they already gave me a recommendation na 440 with fluoride alone. So I was saying, if you get a good fluoridization, it's 100 plus already. So anong bibili natin with that amount? And we have so much money in PhilHealth. And sayang po kasi na hindi nagagamit natin ng maayos. Tama po si
Senator Tulfo with his remarks as well as your remarks with regards to the dental. Ito po talaga yung nane-neglect. But I already talked to Press Mandy that I am very much willing to help with regards to the creation of what will include in the preventive program of the PhilHealth with regards to the dental health. So, Yung Pilipino, pumupunta ng dentist dapat yan. Pero yung iba, ayaw na lang dahil walang pambayad. Actually, thank you, Yusek Chong. Thank you, Senator Go. So just to add, that the dental, nag-uusap po kami ni Yusek Chong, no? Just to add, that dental package will be part of our consulta program before the end of the year, no? So makakasama na po siya. So ngayon pa siya. Yes po. Yes po. But we hear you po loud and clear, and we hear Yusek Chong. We are currently looking into how we can enhance the dental package po. Mr. Chair, bakit wala kayong programa para libreng pustiso sa lahat ng mga minimum wage earner? So sa lahat ng member ng PhilHealth na wala naman dapat copay na, ba't di ka nag-concentrate dyan? Marami tayong mga senior citizen na mawalang mga ngipin. So baka pwede kayo magkaroon ng programang ganon na free. May lumapit po sa akin sa Cebu. We- Ako pa mismo naghanap pa ako ng murang dentista doon kasi yun ang ni-request sa akin na magpalagay ng pustiso. Pasubo ako, sarili kong sweldo, binayad ko doon sa pustiso. Again, Honorable Senator Go, Honorable Senator Tulfo, we hear you. We will study it. We will include it po. Thank you. Promise po yan. Give us a little time. Thank you. We will study and include it po. Isa pa po, Salamat po. yung preventive dental care, yun sa mga teeth cleaning or prophylaxis, wala kayong ganon. Preventive dapat, meron kayong ganong klase mga programa nang sa gayon, hindi na kailangan pambunutan ng ngipin at yung mga nasisira ng ngipin ng mga Pilipino. Senator Tulfo, if I may, that the prophylaxis, yung cleaning po, kasama, when we include it in the consulta program in the year end, kasama na po siya. Nandun na po siya. It will be included po. Starting when the year ends, it will be included sa consulta program namin po. Thank you, Mr. Chair. Thank you also po. Ito lang klaruin, yung sinabi ni Mr. Ledesma. Did I hear it right na pinag-isipan nyo na magiging zero copay na maging sa private hospitals na na-admit ng mga mahirap na kababayan, especially senior citizens and minimum wage earners? Zero copay, ibig sabihin walang out-of-pocket magagaling sa kanila. Hindi na sila kailangan pang manlimos sa mga politiko, pumunta sa PCSO, sabi nga ni Senator Bongo, pumunta sa DSWD, pumunta sa Malasakit Center. Dapat they don't have to do that. Kaya nyo ba? Kaya nyo? Yes po, you heard it right, Senator Go, Senator Tulfo. Currently kasi sa government, wala, diba? But we are looking at, yes, on private also. When will that happen, sir? We'll move as fast as we can, Senator. Promise yan. And we will keep you posted. Okay, kasi para sa akin, Bibilisan po namin po as Opo. fast as we can. marami kasi ako narinig ng mga kwento, ng mga reklamo, na yung mga pasyente na na-admit sa private hospitals because siksikan sa public at yun lang yung merong pasilidad na para gamutin yung kanilang karamdaman, yung pagkalabas na sa ospital, baon sila sa utang. Na meron palang perang PhilHealth, 500 billion and all. Bakit hindi natin ilibre yung mga malilit nating kababayan na pinagbabayad pa natin ng copay? Dapat zero copay talaga para sa lahat. President Ledesma, I want to clarify, no? Yung sinabi nyo kanina na walang babayaran sa public hospital, sa ward lang. Pag sa ward, di ba charity ward? No balance billing, yes. Pag Yes, sir. charity ward, that is only 10%. Am I correct? 90% public, 10% private, sir. Iklaro nyo po na yung wala ba NBB silang yung- wala ba silang babayaran sa public hospital? Yung mga nasa admitted sa hospital, wala. Marami may babayaran sila. Maging sa public, nagbabayad ata eh. Oh, nagbabayad sila. Yung sinabi mo kanina, wala silang babayaran. Wag kang mangako sa publiko na hindi totoo. Sa government hospitals po, dapat, NBB, no balance billing, 90% po. What Dapat do you mean? 100% na lang siguro. What do you mean 90%? O nireseta ng doktor. Dapat libre na yon, especially sa mga maintenance. Dapat ilibre na yon. Gamitin niyo po yung pera ng PhilHealth na Yung- malibre. Sorry, Senator. Ito gusto ko, based on my experience, sa kakaikot ko sa mga hospital, punta ka ng heart center. Nakapunta ka ng heart center? Yes po. Nakapunta ka na? Yes po. Ba't marami pa rin humingi ng tulong doon sa mga billing nila? Kung pumunta ka ng PGH, pumunta ka sa mga government hospital, marami pa rin humingi ng tulong sa billing nila. Hindi talaga totally libre. Pakisilip naman po, President Ledesma. Okay po.
Dumaan ka ba sa pagiging mahirap? Yung totoo lang, honest answer. I don't think so po. Yun lang I'd like pala. to think we've been financially Pasyalan nyo blessed lang po. po as president ng PhilHealth. Puntahan nyo yung mga hospital kung hindi ka ba dumugin doon sa mga hospital billing. Subukan nyo lang po, samahan kita. Actually, Senator Go, if I can get clarification from SecTed, kasi when I mentioned nga kasi sabi ni SecTed, hindi masyado mataas yun. SecTed, maybe can we just, for the committee, for the honorable committee, can we just clarify on the NBB and on the public and the private side? Thank you. Maraming salamat, Mr. Chair. Yung no balance billing po, ito po ay para sa ating mga poor or indigent. Sa lahat ng pampublikong ospital ng Department of Health, yung 87 po na pinatatakbo bilang with funds coming from GAA, ito po ay merong medical social service. Yung medical social service ang nag-i-evaluate sa kapasidad para magbayad. Ang lahat po ng mahihirap, pag na-evaluate dun sa Class C yata yun, libre yun, no balance billing yun. Ang magbabayad para sa kanila ay PhilHealth at yung GAA appropriations ng MOE na every year tinataasan naman ni Secretary Pangandaman. Alam ko, tinaasan na naman niya sa NEP. So, mali din yung sinabi ni Professor Dance na PhilHealth lang ang nagbabayad ng individual-based care. Yung taxes po natin na inilalagay natin sa government hospitals ng DOH at yung sa government hospitals ng LGU, yan po ay ginagamit sa individual-based care. Pag sila ay mahirap, dagdag yan, so 40% lang yung sa PhilHealth, actually less than 20 pa nga actually dahil sa mahal ng ibang gamot at test. Ang karamihan yan ay yung GAA na ina-appropriate para sa maintenance operating expenses, MOOE, at yung PS, kasi wala namang professional fee ang doktor sa gobyerno. So yung sweldo nila, yan po, pondo po yan. Ang sumasagot sa individual-based care ay ang national government po. Kayo po, yung Senado at ang Kongreso na nagbibigay ng pondo sa aming mga pampublikong ospital para magbigay ng serbisyo. Ang PhilHealth, yun lang, may support value lang siya. Pag mahirap, yun ang no balance billing. At hindi naman lahat, karamihan naman ng nagpapatingin sa aming government hospital, government employee din sa heart center. Kung minsan, hindi talaga ma-afford ang heart operation sa private hospital. So ang only option nila, magpa-opera sa heart center at iba pang DOH hospital na kaya gawin yung angiography or open heart surgery. Pero may bayad pa rin. So yun yung gusto nating mangyari sa universal health coverage. Lumiit yung out of pocket. Very important talaga na ang magtutulong dito, lumaki yung subsidiya ng PhilHealth sa pagbayad sa mga ospital. Yung services po galing sa ospital. Yung PhilHealth, tagabayad lang po yan. So ang serbisyo po, Department of Health at local government hospitals ang nagbibigay ng serbisyo. Sected, at the end of the day, billing pa rin ang pinag-usapan dito. Executive Director Aventura, sa inyo, sa heart center, di ba maraming nagpapa-bypass sa inyo? Opo. Maraming nagpapa-angiogram sa inyo? Opo. Magkano po ang billing nila pag lumalabas sila? Halimbawa lang. Sige, isa pong angiogram, ang costing niyan pagka-pay, mga 50 to 70, depende kung anong kwarto po. Plus professional fees, magkano po? Kasama na po doon. 70. Magkano pero yung- sinasagot ng PhilHealth? Sa mga 10 to 10, 20, mga ganun. 10, 20. Oo. Yung 50,000, saan nila kukunin? Depende kung anong classification ho nila. So- Sometimes pwedeng, ano sila, Di ba lumalapit sila sa DOH for MAIP? opo. Oh. Bakit hindi tulungan ng PhilHealth? Lakihan pa nila yung ang tawag nito, ang case rate nila doon sa heart. Well, meron rin naman silang Z-benefit. For sa ano po, sa cabbage or bypass. May Z-benefit po sila. Ang ginagawa nila is nagbibigay ng almost 550,000 para sa sa magpapa-bypass. Pero naniniwala ka kulang talaga yung... Naghahanap pa sila ng paraan, no? Oo. Di ba? Nagmamakaawa. Yung iba hindi pa na-operahan, di ba? Marami Dahil po, wala marami silang... pa. Nag-iipon pa sila. President Ledesma, pakitingnan nyo naman, ang dami dyan sa heart center, hindi pa po sila na-operahan dahil takot sila magpa-operahan dahil baka wala silang pambayad. Baka pwede nyong silipin ito, may mga heart warriors dyan, dito pa nga pupunta sa amin eh. Dito
dapat pwede naman silang pumunta sa inyo na baka taasan niyo po yung tulong kasi meron nga kayong 500 billion. Alam mo, Sir President Ledesma, hindi maintindihan ng ordinaryong Pilipino po yun na meron kayong pondo na 500 billion. Tapos ito, naghahanap pa sila ng tulong mula sa iba't iba. Mangungutang pa yan. Senator- Dalawa lang yan ha. Taasan nyo yung tulong ninyo, counterpart ninyo sa pagpapa-opera sa mga case rate. Then, pag-aralan natin ng mabuti dito sa Senado, andyan na yung bill no? For interpellation na yung i-reduce po yung or suspension muna ng pag-increase ng contribution. Ang sakit po mag-contribute sa mga ordinaryong Pilipino. Bawat piso po ay napakahalaga sa ordinaryong Pilipino. Duly noted. Magko-contribute sila habang nakikita nila na meron pa kayong 500 billion. Duly noted, Senator Go. We will comply. Also, Senator, we will also schedule a meeting immediately with the Heart Center. No, sa schedule po namin yan. We will see how we can move forward po. Hindi lang po sa Heart Center, NKTI, yung mga nagpapa-transplant, dialysis, punta ka ng lung center, punta ka sa children's hospital. Dami dyan. Marami mga pasyente na kailangan, biliary atresia, na hindi po, wala silang kakayahan talaga. Hindi nga nila yung iba na mamatay na lang po dahil hindi nila ma-afford ang pagpapa-opera sa mga transplant po. Pakisilip naman po, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo, President Manuel Ledesma. We shall definitely comply, Senator Go. Gamitin niyo po ang pondo ng PhilHealth sa health po, tulong sa mga mahirap. Pera po ng tao yan, ibalik niyo po sa tao yung pera ng tao. We shall comply po. Mr. Chair? Thank you. Okay. Thank you, Senator. Bakit hindi kino-cover ng PhilHealth yung CT scan, MRI, ultrasound?